Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SYU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda rin yung kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba ang lokareta si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa pasimpleng pangbumuli kay Kim Chiu. Lahat na lang talaga. Konting kibot, ang dami talagang nasasabi pagdating kay Kim. Lagi pong nahahanapan ng mababatikos kay Kim Chiu kahit wala namang kabati-batikos. Syempre, dumepensa po ang fans ni Kimit. Ito ngayong atin pong pag-uusapan ngayong gabing ito. Pero bago yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button natin at notification bell na nariyan po sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. Simulan nga po natin ang ating chikahan sa pagbabasa ng komento ng ilan nating mga taga-subaybay hinggil sa mga nagdaan po nating updates bilang pasasalamat na rin sa kanila pong walang sawang pagsuporta at pakikichika sa atin gabi-gabi. So, narito nga po ang ilang comments na napili natin, basahin. And ang unang komento nga po ay nagmula po ito kay Ma'am Alan. Ay, Sir Alan ba? Doblas, magandang gabi po. Shout out sa inyo. Ang sabi niya, bakit hindi isisisi? Bakit hindi isisi sa mga basher? Walang magawang matino. Ba't hindi isisi sa mga tao na malayo na kay Lord? Paalala lang po sa mga tao na lumapit na tayo kay Lord. Sila Kim, mahal yan ni Lord kasi matulungin sila sa mga taong nangangailangan. Matulungin sila. Dapat yung isipin natin, yung ano ba ang nagawa natin sa ating kapwa. Dapat mga basher, kayo ang magsisi para naman may magawa kayong mabuting asal. Sana matauhan ang mga bashers na yan. And yes, actually lahat naman tayo, meron pong pananagutan. Lahat po tayo ay maaring sisihin sa nangyayari na rin po sa kalikasan. Pero yung talagang Kim Pao daw talaga may kasalanan at lalong higit si Kim Chiu because of alibi. Anong kinalaman ng alibi, no? Talagang gusto lang isingit kasi marahil sa inggit or ayaw talaga nila nung alibi because Kim Pao na naman daw yung may project, etc. Andun yung kanilang gigil talaga at halatang pangbabatikos lang yung nais. Hindi dahil may napupuna talaga silang mali, kundi nais talaga nilang sirain sila Kim and Paolo. So, ayun nga, bakit sa halip na Kim Pao, bakit hindi sila yung sisihin? Kasi na Kim and Paolo, tumutulong yan Sila ba may naitulong? Para kung pati pagtulong nila Kim and Paolo, kanila pa pong kanila pang tawag dito, batikusin, di ba? Samantala, ayon naman dito kay Ma'am Nenita, hindi malulobat ang Kim Pao. Hindi kailanman malulobat ang Kim Pao dahil bongga ang fandom nila. Napaka-supportive ng Kim Paulandia at mayaman ang Kim Paulandia. Hindi nyo kaya, Kim Pao lang may ganyan. Kim Paulandia are loyal and lovable. Ang swerte ng Kim Pao, may fandom sila na full force. Kaya nga hanggat may fandom talaga, nagmamahal at nakasuporta kina Kim and Paolo, hindi po talaga malulubat agad ang Kim Pao. Alam niyo yun, hindi sila mawawala. Lalo na't imposible naman na magkaroon ng problem si Kim sa kanyang mga ka-work. And ganun din si Paolo Avellino. Yan lang naman yung maaari na makapagpahiwalay sa dalawa. Ayan. Pero na lang din pala sila Kim and Paolo kapag hindi nagkasundo. Yun yung mga reasons lang na maaari. Pero sa ngayon, imposible talaga yan na mangyari. Kaya sa mga nagsasabi, 2025 daw, yung mawawala na daw ang Kim Pao, nako,
January pa lang ng 2025 or ano pa lang, last year pa lang. Katapusan ng taon ng 2024, narinig ko na yan, na pagpasok daw ng 2025, wala nang Kim-Pao. Ngayon lang daw yon. Hoy! Tapos ngayon, ito na naman sasabihin nila. So, ay gas-gas na. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Emelita Brayones, mga bobo mga bashers na yan. Kahit lindol isisisi kay Kim. Bakit? Hawak ba ni Kim ang kalikasan? Mag-isip nga kayo mga bashers. Si Pao kasi hindi mayabang. Hindi mahilig manligaw na panandalian lang. Gusto niya, pag nagka-jowa siya, yun na ang makasama niya hanggang pagtanda niya. Kaya marami nagkakagusto sa kanya. Pero, kung mag-iiba na partner nila, baka mabuwag ang Kim-Pao. Kim-Pao lang, huwag niyong paghiwalayin. Si Kim ang tinatarget nila kasi sikat si Kim. Kung si Kim, ibabash nila, makikilala sila. Yun lang yun. Nakikisakay lang sila sa Kim-Pao. Okay, parang ginagamit ang Kim-Pao para maging matunog yung pangalan ng iba. Parang gano'n. So, panggagamit nga. Yung sinasabing nakikisakay, ginagamit ang pangalan kasi, di ba nga, parang motto sa showbiz industry. Bad publicity is still publicity. So, kahit minsan, anong ginagawa nila? Gumawa na lang ng issue. Para ano lang yung gumawa ng issue? Para ano ulit yung pangalan. Maging mabango ulit. Or, hindi mabango. Kasi bad publicity. Ba't pag-usapan? Napaka-importante kasi sa show business yung pinag-uusapan ka. Samantala, dumako naman nga po tayo ngayon dito sa pangbubuli kay Kimi dahil sa naging suot niya na short anong fun run. So, may ilan nga po na kino-content si Kim Chiu. Meron pong harsh comments na nare-receive si Kimi just because of her short. Ayan. Grabe yung mga tao. Pati po short ni Kim Chiu ay pinapansin. Yung tipong wala na sigurong maibash, kaya pati kasuotan ni Kim Chiu binabash na nila. 'Di ba? Kung tutuusin, 'di ba? Matik na dapat 'yan at walang dapat silipin diyan sapagkat fun run nga 'yan. Dapat kung yung comfortable ka, yun yung susuotin mo. So eto nga, sabi dito, syempre dinepensahan ng Kim-Pao fandoms, ng Kim-Pao fans si Kim Chiu. Sabi dito, sa mga basher ni Kim, sa wid na to, mas makinis pa yung legs at puwet ni Kim kaysa sa mga pagmumukha nyo. Ha ha ha. Mga germs lang kayo. Kim Chiu Tanduay Thanksgiving, Kim-Pao Chow Fan Run. So, ayan. Tumpak na tumpak, grabe. Lakas nyo naman maka-real talk. Nakatikim tuloy ng real talk yung mga bashers, diba? Ito pa nga, oh. Totoo naman talaga, napakakinis ni Kim. Ano ba lang gusto niyo suotin ni Kim Chiu doon? Mag-gown? Fun run yan, uy. Ito pa, sabi nga ng mga supporters ni Kim, mas grabe pa yung iba na suot, lalo na kapag sumama sa mga marathon, parang kita na mga singit nila. Ha ha ha. Kay Kimi okay pa naman, pero kahit na makita puwet ni Kimi makinis and maputi. Siguro mga bashers maitim ang singit and puwet. Ha ha ha. Ito pa, kung ganito naman kaganda at kakinis legs ko, ganyan din isusuot ko. Hindi sila kasi updated sa kung ano ang latest sports running shorts for women. Nasa 4K to 5K ang price niyan. Depende sa brand. Nasanay kasi sila sa cycling shorts or jogging pants. They're just evil-minded people. Samantala, sabi naman ng isa pang tagapagtanggol ni Kim Chiu, o ano naman ngayon, kung ganun ang suot ni Kim, wala namang dapat ikahiya, kaya sila siguro nagre-react kasi mga bashers, maitim mga kuyokot. Si Kim, kinis and flawless. Ayan. Siguro kasi isang malaking sampal para sa mga bashers. Malaking sampal sa kanila yung
makinis na balat ni Kim Chu. And napakapote. And ito pa, para matauhan sila, ayan meron pa talagang grabe na mga suot kaysa kay Kim. As a marathon enthusiast, her outfit is normal. Why? This enables us to move freely. It's a matter of comfortability too during sprint, long runs, or event in triathlons. Those bashers need to expose themselves more. Ignorance is not an excuse. #KimPao. Totoo. Kaya nga sabi ko, dapat yung komportable ka yung suotin mo. And kita nyo nga, 'di ba, yung mga pinapambato ng Pinas, grabe, naka high-waisted panty pa talaga pag tumatakbo. Tapos itong kay Kim Chu, grabe sila makapambuli. Anong gusto nila? Gusto nila mag-gown si Kim Chu, kakaloka, 'di ba? Eto nga sabi na isa pang commentor, gusto ata nung iba ay naka-gown or maong pants while running. Yung wala na sila maibato kay Kim, kaya pati running shorts issue na din sa kanila. Mga syusyunga lang talaga. Ayan. Kayo ba, ano pong inyong masisay patungkol dito? Comment nyo nga lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna aking update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod kong chikas. Maraming salamat.